Tutulong na rin ang Philippine Coast Guard sa COMELEC para sa seguridad sa 2023 barangay at SK elections. Aminado ang poll body na kailangan nila ang tulong ng ibang ahensya para mabantayan ang mga may balak na kontrolin ang halalan. Nagbabalik si Rainiel Pawid. Nag-abot ang Commission on Elections ng 10 milyong piso sa Philippine Coast Guard para sa October 30, 2023 barangay at sangguniang kabataan elections. Gagamitin ang pondong ito para sa security operations ng PCG sa eleksyon. Napakahirap pagka ang kalaban, mga politiko na may mga pera, may mga makinarya. Tapos ang Commission on Elections ay hindi din ganun kadami ang ating pong resources. Kung saan magkakaroon kayo ng problema sa pag-distribute at pag-kolekta ng mga balota, ay nadyan ang ating Philippine Coast Guard. Sa ngayon, ang probinsya pa lamang ng Negros Oriental ang nasa ilalim ng tinatawag na COMELEC control status. Dahil ito sa mga insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng mga politiko, partikular na ang pagpatay kay Governor Roel Degamo nitong Marso. May kapangyarihan ang poll body na mag-deploy ng law enforcers sa mga lugar na nasa ilalim ng COMELEC control status. Kasabay nito, sinimulan na ng COMELEC ang pagpapadala ng 6 na milyong official ballots at accountable forms sa Region 9 o Zamboanga Peninsula at sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Tiniyak ng COMELEC na selyado at bantay sarado ng mga pulis ang paghahatid ng container vans na may sakay na mga balota mula ito sa warehouse sa Laguna papunta sa pier sa Maynila. Ang problema talaga ng COMELEC is more operational and logistical problem. Dapat sisiguraduhin namin na on time makakarating sa lahat ng patutunguhan ng lahat ng kagamitan. Samantala, halos 5,000 show cause order na ang inilabas ng COMELEC sa mga kandidato na posibleng may nagawang election violations. 72 naman ang may hinaharap na petitions for disqualification. At sumatotal, mahigit 200 ang posibleng disqualification cases base sa initial assessment ng COMELEC. Kinumpirma naman ng COMELEC na nakikipag-ugnayan na ang US government sa kanila, kaugnay ito ng kaso ni dating COMELEC Chairman Andres Bautista. Sinampahan ng US government si Bautista ng kasong money laundering at conspiracy nitong nakaraang buwan dahil sa umano'y ill-gotten wealth ng dating opisyal. I would like to confirm that statement na may coordination sa amin ang US government. Subalit hindi ko po marireveal kung ano yung mga dokumento at kung sino yung mga taong kanilang gustong makausap o nakausap. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.